kasama ito sa ating pag-aaralan sa hinaharap eh. Pero bigyan na kita ng ng kapirasong hint, kapatid na King. Kaya hanggang ngayon, sineselebrate namin yung supper eh. Yung Lord's Supper. Kasi yan ang nababasa sa Biblia. Walang nababasa na nag-celebrate sila ng kaarawan ni Kristo sa laman. Walang mababasa nun. At alam mo kapatid, napakahabang tema nito eh, no? Kahit nung panahon ng una, mga lingkod ng Diyos hindi nagsi-celebrate ng kaarawan. Hindi. Si Job hindi nag-celebrate. Si Moises hindi nag-celebrate. Ang mga propeta hindi nag-celebrate ng kaarawan. Wala kang mababasa sa Biblia. Ang nagse-celebrate, yung mga taong hindi sa Diyos. Kagaya ni Herodes, nung mag-celebrate ng kaarawan niya, pinasayaw yung anak ni Herodias, dahil doon naputol tuloy ang ulo ni Juan Bautista. Gaya ni Paraon, nagse-celebrate ng birthday, mga paraon sa Ehipto. Pero mga lingkod ng Diyos, wala kang mababasa, nag-celebrate sila ng birthday. Kasi nga, mayroon silang paniniwala na ang kaarawan ng kamatayan mas mabuti pa kaysa sa kaarawan ng kapanganakan ng sinuman. Yan. At kaya sabi ni Job, doon sa tres ng Job, kasi yung mga anak niya, kapatid na King, kukwento ko na lang sa iyo, no? Nandun sa aklat ng Job, basahin mo yung 1 hanggang 2, chapter 1 and 2, mababasa mo. Yung mga anak ni Job, bawat isa nagse-celebrate ng birthday. Nagse-celebrate sila, nagse-celebrate. Alam mo nangyari, kapatid na King, nung dumating yung malakas na hangin, yung kanyang mga anak nagse-celebrate ng mga birthday, patay lahat. Namatay lahat. At meron ng nararamdaman si Job na yung kanyang mga anak na celebrate ng birthday, para kay Job, nagkakasala yung kanyang mga anak sa Diyos. Kainan ng kainan, inuman ng inuman pag birthday nila, no? Naghahandog tuloy si Job ng handog para mapatawad yung kanyang mga anak. Pero si Job mismo, hindi siya nagse-celebrate ng kanyang birthday. Ang sabi niya sa 3:1 ng Job, pakinggan mo kapatid na King. Pagkatapos nito'y ibinuka ni Job ang kanyang bibig at sinumpa ang kanyang kaarawan. Ayon, binuka niya ang kanyang bibig, sinumpa ang kanyang kaarawan. Nung dumating na sa kanya ang sari-saring hirap ng kalooban, dahil nga yung mga anak niya nagse-celebrate ng birthday, namatay na lahat sa isang pagkakataon. Walang nakaligtas kahit isa. Yun, nagbibigay sa atin, yung mga kasulatan na yan, nagbibigay sa atin ng ideya kung ano ba ang dapat nating maging paraan ng pamumuhay. Are we ordained by God to celebrate our birthdays? As servants of God, from the Old up to the New Testament, wala tayong mababasa. Mga anak ng Diyos na regularly nag-celebrate ng birthday, fiesta, handaan, malaking piging, walang ganon. Walang ganon. At sa panahong Kristiyano, ang sineselebrate nila, hindi ang kapanganakan ni Kristo, kagaya ng Katoliko, na sineselebrate Pasko. Hindi naman sigurado. Wala naman sa Biblia na si Kristo'y pinanganak ng December 25. At yan, itinaon pa ng Iglesia sa Roma, itinaon pa sa selebrasyon naman ng Diyos-Diyusan na kung tawagin ay Saturnalia. Yung isa sa mga Diyos ng Roma, ang isineselebrate nila 25 ng Disyembre. Ang anak ni Kristo, napakalaking kalapastanganan kay Kristo. I-celebrate mo birthday niya alongside ng ng selebrasyon ng mga pagano. Kaya hindi po kami nakikisali diyan, mga kapatid. Ewan ko kung naunawaan mo ako, kapatid na King, kung meron ka pang ibang duda, sabihin mo lang. Malinaw po sa akin. Nagkaroon lang po ako ng confusion dahil every time na magkakaroon ng kaarawan ng isang tao, ay nag-celebrate.
Pero meron nga po akong isang naringgan na hindi pinagse-celebrate ang araw ng kaarawan ng kapanganakan.